Inalisa ng PHIVOLCS ang tsunami warning kaugnay nga po ng magnitude 7.4 na lindol na yumanig kanina sa Davao at iba pang karatig bayan. Para po sa ibang detalye tungkol sa lindol na ito, makakausap natin sa linya ng telepono si PHIVOLCS Director si Katoto Bacolcol. Magandang hapon po, sir. Yes, ma'am. Magandang hapon din po sa inyo. Pakibigyan po kami ng update dito sa nangyaring earthquake at yung nilift nyo na po yung tsunami warning. Ano po ang ibig sabihin niyaan? Okay po, tama po kayo. Nilift na po natin yung tsunami warning kanina at 1:43 kasi po wala pong yung tsunami threat po has already passed. May naitala po tayo na tsunami wave height of around 30 centimeters sa may Tandag, Surigao del Sur. Pero masyado pong maliit itong 30 centimeters. Hindi po yan destructive tsunami. So that's the reason why we lifted the tsunami advisory or tsunami warning kaninang 1:43 p.m. Director, so ibig sabihin po yung mga nakatira doon sa kung saan yung may warnings kanina, pwede na po silang bumalik doon sa kanilang mga bahay, lalo na yung mga nasa tabing dagat? Yes po, pwede na po silang bumalik. This is for yung mga nakatira sa coastal communities sa ng mga barangay, ng mga probinsya na include natin sa tsunami warning. Balikan ko lang po itong mismong nangyaring lindol. Ilan po ba ang aftershocks sa ngayon? At yung paki-explain lang po yung pinagbulan po nito at yung iba pang detalye. Okay, so as of now, as of 2:15, nakapagtala po tayo ng 229 aftershocks, and out of the 229, 11 yung felt, and yung pinakamataas na aftershock na record natin is magnitude 5.8. And ang pinagmulan po ng lindol would be the Philippine Trench. Pag ganyan po ba yung Philippine Trench, tas halimbawa yung sa Cebu, parang yung natukoy nila yung Bogo Fault Line, ano po yung pinagkaiba niyan? At baka iniisip rin ng ating mga kapatid, related po yan. Hindi po sila related, magkaiba po silang earthquake generators. Yung sa Bogo Bay Fault, Bogo Bay earthquake, ang fault po yung nag-produce ng earthquake. Dito naman is the trench. So magkaiba po sila. Yung fault po is break in the rock that yung pwedeng ma-displace yung ating mga bato. Dito naman, ito yung sa seafloor natin na gumigit-git pa pailalim. Yun yung trench. So magkaiba po sila. Hindi po sila connected. Okay. Pero kasi parang nakakaano lang po, Director, na sunod-sunod, yung Cebu, kahapon po yung Baguio, yung ngayon po itong Davao, parang ibig po ba sabihin yan, baka may iba pang gumagalaw sa, sa Earth ba, or yung sinasabi rin natin na the big one? Pwede na po ba yan? Marami naman po talagang gumagalaw sa dito sa ating mga active faults every day. Halos we record 30 earthquakes a day. So ibig sabihin, nanggaling po yan sa ating mga trenches at sa ating mga active faults. So there is always this possibility na pwede magkasabay-sabay kasi po we have more than 100 active fault segments, and we also have 6 trenches, and the possibility na sila gumalaw ng sabay-sabay or sunod-sunod ay pwede po yun. Tapos kumpara lang din po doon sa nangyari sa Cebu, ito po yung intensity po ba nito ay yung mas mahina, or paano po yung inaasahan pong damages based on yung intensity o yung naramdaman ng mga tao? Mas malakas yung damage doon sa Cebu kasi po for one, although yung magnitude is just 6.9, ay mas mababaw. Dito sa nangyari sa Davao naman, mas mataas yung magnitude niya, it's mag 7.4, pero medyo malalim naman as compared to the Cebu. Also, malayo po sa mga densely populated areas yung epicenter ng Davao earthquake. Sa Cebu naman, yung fault, yung earthquake generator natin, San-Sex, populated areas. Kaya mas malaki po yung pinsala nung Cebu earthquake.
Pero dito po ba sa Davao, magpapatuloy pa rin yung gaano katagal pa po kaya yung mararamdaman na aftershocks? At ano na lang din po yung abiso sa ating mga kapatid dyan sa Davao? Aftershocks would generally last for several days to several weeks. And para sa ating mga kababayan, they have to prepare for strong aftershocks. So, pag nangyari yan, they do the duck over and hold. And then kapag may mga visible cracks man sa bahay na kanilang tinatayuan, wag mo lang pumitok. They should be consulted with municipal or their city engineers. Maraming pong salamat sa pagtanggap ng aming tawag si FIVOX Director Katoto Bacolcol. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.